Balikan natin si Senador Amy Marcos, mga kapuso. Super ate. Ayun naman, super ate ng Pangulo. Super ate. Super lahat eh. Ito, Senador, mamaya katatanungin ni Parimelo yung tungkol sa ayuda. Pero dito muna tayo sa legislated wage increase kasi sa House meron silang 200 doon. Ang Senado noong nakaraang taon nagpasakay na 100. 100. Ano ba ang tama at ano ba ang posisyon niya sa legislated wage increase, Senador? Well, ako'y talagang hindi masyadong naniniwala sa legislated wage increase kasi binabypass natin yung sarili namin itinakdang proseso. Meron namang regional wage board, may national wage board, kinakailangan magkonsulta kasi dapat balanse talaga, di ba? Dapat balanse yung pangangailangan ng ating mga trabahador at the same time, wag naman magsara yung mga micro and small industries. Kaya kailangan may konsultahan. Kaya medyo nakakagulat kapag nagkaroon ng mga wage increase na biglaan na umaangal lahat, tinutulan lahat ng mga employers at mga bossing kasi hindi nila kakayanin. Para sa akin, unang-una, ibagsak ang presyo ng bilihin. Yung inflasyon, dalawa yan. Yung pagkain na pinag-usapan natin, ikalawa, yung gasolina. Yung dalawang yan talagang pumapatay sa atin. Ikalawa, ako'y nananawagan na magkaroon ng pantay-pantay na minimum wage. Huwag na itaas masyado yung sa Maynila kesa sa probinsya kasi kami sa Ilocos, halimbawa, ang gasolina namin nasa 30% na mas mataas sa Maynila. Tapos sa ibang lugar, alam naman natin ang grocery sa Mindanao, sa Visayas, ang tataas din. Kaya hindi talaga ganun tindi ang diferensya between the two at kinakailangan lawmakers should not be the lawbreakers. Sumunod tayo dun sa tinalima ng batas na ginawa rin namin. Ma'am, ang sabi po ng marami, ang living wage ngayon ay 1,200 pesos per day. Pero ang sa minimum wage na umiira, pasabihin na lang natin sa Metro Manila, 645. 640. Masyadong malayo. Para daw po mabuhay ang pamilya na maayos, kailangang itaas. Ano po yung tamang minimum wage kung papantayin natin ito? Well, talaga napakarami. Ang haba-haba ng debate namin, naloka kami sa PSA, yung Philippine Statistics Authority. Itinakda nila yung minimum poverty threshold sa 92 pesos a day. Nabuwal kami lahat. Sabi, wala pang upa yan. Ano nang kinain niyan? Doon talaga 92 pesos. Ano yun? 26 pesos a meal. Saan ka makakahanap niyan? Kaya hindi siya happy meal whatsoever. Unhappy talaga. Kaya eto nga, kinakailangan balansehin. Ako talaga, sinasabi ko lagi na ang sagot ay ibagsak ang presyo at higit sa lahat, kinakailangan alamin kung ano yung sitwasyon sa probinsya. Hindi na talaga dapat na ganun kalayo yung sa probinsya at sa ating syudad. At hindi siguro magsisiksik yan sa Metro Manila kung maayos ang presyo sa probinsya, kung may trabaho at pagkakataon sa ating mga rural area. Pero hindi na talaga sapat yung 645. Ang layo na sa makatotohanan. Nakakatuwa nga kasi minsan pinapansin ko ang ating saligang batas 2 beses binabanggit yung living wage. Ano ibig sabihin ng living wage? Yan ang problema. Kaya pag-usapan natin ng maigi. Pero sa tingin ko, sa dami ng programa sa ayuda, kakayanin natin yung sinasabi kong universal wage na everyone who falls under the poverty threshold, kung sadyang mahirap yung sobrang konti ang kinikita ng mga magsasaka, mangingisda, yung ating seniors, yung PWD, bigyan na natin ng universal wage. Kumbaga, kabaliktaran ng income tax. Yung mga kumikita, magbayad sa gobyerno. Yung mga kulang talaga at kapuspalad, yan naman ay babayaran ng gobyerno. Ngayon, ayuda. Pantay-pantay na lang. Nabanggit yung ayuda, maraming ayuda ngayon. Ano ang mga kailangang ayuda lang talaga ng mga Pilipino? Madam Well, Senator? sa palagay ko, nung panahon ng COVID, talagang pasimuno ako dyan. Gustong-gusto ko na magkaroon ng ayuda. Alangan pa nga yung gobyerno nun kasi syempre ayaw magbigay ng cash. Sabi, nako, malulusta yan. Sabi ko, nangangailangan na yung tao, walang makapagtrabaho, sarado lahat ng hanap buhay, namigay ng ayuda. Ang problema, wag naman ayuda forever. Hindi naman po pwede yan. At saka, yun nga, yung sinasabi ko, na uuwi sa listahan. Tignan natin, katulad ng 4Ps, na yung mga pangalan na pinatunayan talaga ng DSWD, yun na lang ang ilagay doon. Yung mga
nangangailangan na talaga, nasimulan na rin natin ang universal wage na yan. Yung lahat-lahat may sahod, lahat ng mahihirap. At nasimulan ko na yan doon sa mga social stipend ng seniors. Yung 1,000 kada buwan sa marginalized seniors, doon muna sa mahihirap, hindi sa lahat. Pero sa totoo lang, lahat sila nangangailangan. At gamot, pagkain, lahat yan. Tapos yun nga, ang aking panawagan ay magkaroon na lang ng sahod. Kasi ang agrikultura naging sugal na, di mo malaman sa climate change, makaani ka nga, di mo mabenta sa maayos na presyo, di mas maigi, bigyan natin kahit karampot lang, parang 4-piece, 2,000, 3,000, naaasahan buwan-buwan, at may dignidad naman, nagtatrabaho naman yan, papipilahin mo, maglilimos, isang araw, barya-barya, ay naku talaga, ayoko ng ganyan. Meron bang paraan na, Senador, na ma-insulate sa politiko? Oo, itong mga ayudang ito kasi Tulad ng? minsan yung AIX, yung AKAP, may tupad. Kinakailangan pa raw walang halik. Kinakailangan daw hintayin pa si congressman bago ibigay yung mga ayudang yan. Yun na nga ang masaklap, hindi nga nabibigyan lahat. Yung iba pa, doble-doble pa daw, lalaki pa daw, 10,000, 15,000, palibasa malakas. Wag naman ganun. Gawan natin ng tamang pag-aaral at yung tamang lista na walang makikialam, walang magulo. Ang DSWD ang nakakaalam niyan. At saka yung mga iba't ibang sektor sa agrikultura, sa ospital, sa DOH, alam naman nila kung sino yung severely challenged na mga may kapansanan na PWD. Ayun, kaya natin yan, basta ayusin. Tapos, syempre, exit na mga politiko at walang turuan. At yung ibang pamilya daw, doble-doble. Yung iba naman, walang-wala. Ako talaga naman. Ma'am, edukasyon naman po tayo. Masamot-sari po ang problema sa edukasyon. Di na alam ng gobyerno kung alin po ang uunahin. Kung kayo ang tatanungin, para mapatino, may pag-asa pa bang mapatino edukasyon natin? Oo naman, ang tatalino ng Pilipino. Ang gugulang nga nung Alin iba. ang dapat natin unahin? Magugulang. Iba yung matalino sa magulang. Sutil. Aray Ano ang ko. dapat nating unahin sa problema sa edukasyon para magkaroon ng major change at magkaroon ng reforma talaga? Alam mo, ako naniniwala pa rin na ang puso at diwa ng edukasyon ay nasa teacher. Kaya kinakailangan, tulungan natin yung mga teacher natin na pataasin yung nivel ng kanilang kaalaman, ng pag-aaral. Ayan, yung guidance counselor, nagkakagulo tayo at walang guidance counselor, wala namang tayong binibigay na tulong para mag-aral sila ng sapat. Sa ibang bansa, mga master's degree, antindi para maging teacher. At higit sa lahat, ang tagal-tagal na nung kanilang hinihingi na aumento. Yung chalk allowance pa nga lang, hindi pa nabibigay ng buo. Ang tagal-tagal na nun. Pagkatapos yung sahod nila, ang laging dahilan, sobrang dami daw nila. Kaya hindi daw kakayanin ng gobyerno. Sa tingin ko naman hindi na tayo mahirap na bansa. Kaya na natin yan. Kahit unti-untiin, simulan muna natin yung ilang batches. Tutukan natin, halimbawa, yung STEM, yung science, technology, engineering, ayan, yung mathematics. Tutukan natin yan para magkaroon tayo ng konting competitive advantage. So isa yon yung mga teachers, kasi ako'y galing sa pamilya ng lahat ng teachers, ang First Lady Imelda, teacher yan Tapos yung ikalawa, yung school building. Kasi nung panahon ng tatay ko, meron tayong mga Marcos type school building na hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, nakikita ko pa sa mga liblib. Nagugulat nga ako, naka-jalousies pa, ang luluma na. Pero ang tibay-tibay ng mga bakal. Paano rin-roll out yun na parang Lego lang, nakatupi lang yun Tapos dadalhin sa iba't ibang probinsya, papatayo na lang doon. Ang bilis-bilis, sana magkaroon na naman tayo ng programang ganon. Mas high-tech na ngayon kasi ngayon napapadala yung buong pader, buong buo, may saksakan na, may bintana na. Siguro dapat yun na ang pasukan natin. Yung mga SUC po, libre ang diyan ang tuition natin, edukasyon natin. Pero ang problema, maraming dropout dahil kulang sa pagkain, kulang sa pamasahe, kulang sa kung ano ng panggastos. Ay naku, Melo, kasi kami sa gobyerno, parati namin sinasabi, libre ang edukasyon sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, alam naman natin, di naman libre. Kasi libre yung tuition. Tama yun. Yes. Yung nag-umpisa nga sa elementary, pinalawak ng tatay ko dyan sa high school. Tapos ngayon, SUC, kay Presidente Duterte. Pero ang totoo, ang dami-dami pa rin gastos. Parating umaangal, halimbawa, sa amin
namin, parati kong naririnig, yung plete, yung pamasahe, pataas ng pataas, kasi nabanggit nga natin ang gasolina. Tapos yung mga tablet, yung mga mobile, yung mga internet, ano ba yan, piso wifi? Hindi naman piso yun eh. Pamahal ng pamahal yung data. So, ang totoo, yung pagkain, uniforme, yung gamit pang project, yung mga kung ano-ano, mahal pa rin ang edukasyon. Kaya kinakailangan yung educational assistance, tulungan pa rin natin ang mga mag-aaral. Lalo na kapag nasalanta ng bagyo. Nagpapanik sa amin dahil yun nga, nung sunod-sunod na bagyo, 6 na bagyo ang tumama sa Luzon, ang daming nag-drop out. Ang hirap talaga. Marami tayong tatanong pa kay Senadora Amy Marcos, mga kapuso. Meron pa tayong issue tungkol sa kalusugan. Ma'am, dito daw po sa Pilipinas, bawal pong magkasakit. Pero bago sagutin ni Senador yan, ang Ikaw na Ba? The Senatorial Interviews ay magbabalik sa ilang sandali. Oras po natin, 8:34. Standby mga kapuso. Ikaw na Ba? The Senatorial Interview.